recently ko lang napansin na yung mga inuman, yung mga yakiniku, sobrang gusto pala yung innards nga yung kinakain nila. Lahat ng chicken butt, chicken leg, chicken intestine, isaw, lahat. Sa ilong? Ano? Kulangot? Hindi. Sundot ko langot. Bridge ng ilong? Hindi yung butong malambot. Cartilage. Pero hindi sila ganun. Nose cartilage. Hindi na chicken. Chicken cartilage? Nakita ko yun eh. Ah, talaga? Nose cartilage. May ulong pa lang. Walang ilong naman. Naisip ko lang sa ilong. Chicken cartilage. Tenga ng manok. Tenga ng manok. Oh my God. Hello! Konnichiwa! Ma'am, sir! Arashaimase! Konbanwa. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl is here. Mami yan. Hello! Welcome 2025 and ayun. Welcome for another episode to another episode. Welcome if another episode. Naiwan yung grammars ko sa Japan, pare. Yan, pag-uusapan natin ngayon, pare. Ang recent trip. Fresh from Japan. The land of the morning sun. Oh my God, ang saya. Ano na? Saya, no? Lamig. Oo, lamig. Grabe. Ang lamig, grabe. Ang grabe. Recently, nagpunta tayo ng Japan. Yes, sir. Nag-spend kami ng Christmas and New Year's. Oo. Yeah. My God, ang saya nun. Grabe. Oo. Medyo medyo... Musta ba ang ano? Nasa pa kami? Nasa Japan mode pa rin kami. Talaga? Oo. Natambakan na ako ng trabaho. Sa Japan mode pa rin kami, pare. Hintay na ako. Na kami, na... Nakakatuwa na na ganun yung recent trip namin. Kasi first time namin sa Japan, pare. Oo nga pala. So, very memorable siya para sa amin. For sure. Oo. Ikaw, kayo, anong nyo? Okay naman. Pang-ilan ba kayo? Pang-ilan na yung... Ako, siguro mga pang-apat na namin. Oo. Walo yata Hindi, grabe naman. Pero, ayun, as usual, Japan. Oo, no? Saya. Always. Every time na pupunta kami doon, may mga bagong surprise. nade-discover kasi, as usual, alam mo yun, maraming Oo, no? marami pang hindi nakikita. Hindi naman Oo. hindi naman kami din parang tumitira ng months doon. So, Oo. pero may mga binabalik-balikan ng mga Yes. ng mga areas, ganyan. Pero in general, masaya. Like this time, I think first time namin as a family magpunta ng winter. Oh, ang dami nyo eh. Yan kayo? Ay, oo nga pala. Chway. Grabe, 20. The 18. So, 18. 18? Ang dami. Ilan yun? 18 to 20. Oh my God. Oo, ang dami namin. Saya, ang gulo. Oo. Kami first time ulit namin lumabas ng bansa, ng Dubai. Last time na nakalabas tayo, 2018. 2018, so medyo memorable nga siya, nakakatuwa. Bakit Japan though? Bakit nga ba Japan? Dream namin yun. Oo, dream namin ng Noon Japan. pa talaga. Oo. Sabi ni Epi, sana magjo-Georgia kami. Oo. Kaya lang sabi niya, gusto niyang... Ew, kasi Hindi naman. Pero sabi niya, sabi niya kasi gusto niya, Japan ang, parang unang snow, Japan yung gusto niya sa kanya. Oo, pero wala namang snow. Makadampi. Pero hindi nag-snow. Hindi nag-snow eh. Yun nga eh. Nasa sahig naman yung snow. Pumunta naman kayo dun sa... sa Nasa Mount sahig Fuji. naman. Sa Fuji 10. Oo. Sarap. Grabe, no? Yun, no? Gano'n kayo katagal? Sa Japan? Hindi tayo pareho ng... kami? 21. Parang 21 days. Grabe, sarap naman. 21 days. 21 days. Yung 21 days, naisip nyo na ba na kung paano doon kayo nakatira, ganyan? Oo, no. Grabe, Nakakatawa. Nakakatawa sa sa Japan. Kasi parang feeling, yung unang kasi namin, ang lapag kasi namin, nag-Tokyo kami, tapos yung namin, parang domestic flight, papuntang Osaka. So, ang talaga namin, first hotel namin is Osaka.
So, very different experience from Osaka to Tokyo. Kasi Osaka medyo chill lang, ganyan. Medyo yung mga vibes ng tao, medyo ano lang rin sila. Parang kalma lang. Unlike Tokyo is very, Mabilis. Fast-paced. sobrang fast-paced mo na, sobrang daming tao. May nakaaway Sobrang pa. busy. Ay! Talaga? Talaga? Hindi naman nakaaway. Pero medyo na bad trip lang ako kasi parang careful ako na hindi tumama yung stroller dun sa maliit lang kasing space nung daanan nung sa metro, pagpasok ng metro. Tapos may isang guy na yung parang galing office or mukhang mga salaryman, ganyan. Nag-try siya sa una, may kasalubong siya. Nag-try siya sa next, may kasalubong siya. Tapos sa akin, doon na siya parang na bad trip. Parang may mga ganun-ganun pa Yung siya. sa turnstile ba yan? Kasi, Parang madami pa siyang mga ganun-ganun, ganyan. maestro. Oo, maestro. And so, ang sagot mo? Nag-showdown na kayo? Oo, medyo. Nag-showdown. Mga ganun siya, tapos gumaganon ako, tapos mga ganun kami. Sino panalo? Siyempre ako, kasi dalawa kami ni Manu Modern child. Grabe. Ikaw mami, kasi first time mo rin sa sa May Japan. nakaaway ka ba? Oo. Ako? Wala naman. Wala na. Siya. Ako lang nakaaway niya. Medyo, medyo wild. May ihe. Ako, bakit? May bato sa bulsa. Napahindo tayo kay Oo nga sa producer natin. Sorry. Pero nung nasa Osaka tayo, ganun din tayo, same, parang chill lang. Tapos pagpunta natin ng parang naging rush tayo lahat. Oo, sa Tokyo, no? Oo. Parang mararamdaman mo yung yung vibe. Yung vibe ng lugar. Oo, iba talaga. Kaya favorite din, maraming may paborito ng Osaka. Oo, Sa Osaka. mga Filipino kasi, alam mo naman mga Pinoy, hindi lang naman siguro dahil sa ugali natin, but parang syempre naka-vacation mode ka, di ba? Syempre ayaw mo nung kasabay mo yung mga nagtatrabaho, nagmamadaling mga salaryman. nagmamadaling mag-lunch, nagmamadaling syempre mas doon ka sa parang steady lang ganyan. So kaya yung siguro kung ilang beses kami pumunta, mas nag-gravitate ako personally towards Osaka. Or let's say parang mga Nagoya, mga gano'n, mga medyo chill lang na lugar. labas ng Iba yung simoy ng hangin sa Osaka. Ay, grabe. talaga ba? Oo, iba. Ano amoy? Parang mas less Fresh. polluted siya yun. Amoy takoyaki. Sa Tokyo, sa Amoy Izeria, inihaw. mga Sa Siriga. mga nakapunta na ng Japan. Alam niyo yung sa Izeria. Paborito ko yan eh. Ang bigala ko yun si Tita Legit Ritz. Italian restaurant. Hindi, amoy inihaw talaga sa Tokyo. Amoy inihaw. Lagi mo sinasabi yun. Pag uwi ko, yung amoy mo yung t-shirt mo, yun yung amoy ng Tokyo. Amoy inihaw. Talaga? Oo. At saka amoy amoy polluted. Ganun. Compared mo talaga sa hindi ko naamoy yun sa Osaka. Ganun? Tayo. Oo. Parang hindi ko naman na-feel polluted. Amoy yung inihaw lang talaga. Kasi pagdating namin ng Osaka, iba yung amoy niya. Pagdating natin ng ng Tokyo, yung agad yung amoy gas, amoy, basta iba yung amoy niya. Pero looking back, ano yung pinaka-first na discover mo nung sa pumunta kayo ng Japan the first time? Kailan ba kayo yung unang nagpunta ng Japan? Malala. Siguro mga 2015. 2015 ba? Hindi, baka 16. 2015 ako nag-move dito eh. So baka mga 2013, 2012. Yung dati. Yun yung first. Siguro, ano ba? Mga hindi mo na-expect na ganyan na Nung pumunta kasi kami, winter din that time. Hindi ko in-expect. Okay. So, expectation ko ng Japan dati, parang ultra high-tech, super bago. But kasi Tokyo kami nag-land. Tapos yung bumungad sa akin nung nag-ikot na kami is, yung Tokyo pala, old city siya. Like old trains. I agree. Diba? Old buildings. Pero, malinis. Tama. If makikita mo yung grime ng walls. Yes, oo. Pero wala makitang masyadong meron, pero hindi mo masyadong makita yung basura. Kasi yun eh. Correct. Coming from Manila, let's say, diba, parang... Alam mo na agad yung ano. Diba, maglalakad ka ng Makati, like CBD, diba, Makati. Makita mo yung mga shiny buildings, pero pag pumunta ka na sa,
kumanan ka somewhere na outside ng mga Ayala area, kita mo na may konting basura, ganyan. Yeah, totoo. Ayun. So, yun yung stark difference, no? Parang, na-expect ko parang, alam mo naman yung parang downtown Dubai na shiny. Akala mo ang itsura ng Tokyo is parang ano lang, lahat Ginza itsura yun. No? Yung Ginza na parang business district area lahat. Parang palagi. Gano'n, no? Pwede mo sabihin yung pala, na parang... meron palang mga sobrang liliit na kalsada, ganyan. Yung mga grimes din. No? Nakakatawa no? Yeah, so kayo, di ba makikita mo yung mga, may mga tag, may mga tag yung mga sa graffiti, mga graffiti, tapos may mga stickers, ganyan. May mga stick-ups. Ang daming stick-ups sa lalo na sa Shinjuku, sa Shibuya, ang daming stick-ups. Nadagdagan yan. Hello, ma'am, sir. Yari tayo dun. Grabe ka. Nag-iwa pa ng marka. Siyempre, tinuro mo. Siya yung nag-stick-ups nun. Nakita ko yun kasi pinost niya, diba? Pumunta kami dun, tapos nilagay ko yung number sa address. So, kung makita nyo, patag na lang. Ikaw, yung first time Japan. Kailan yung first Ano time? parang Yung nagulat surprising. ka. Nung first time, hindi mo siya kasama? Hindi. Hindi, dapat sasama ako pero hindi na ako umabot sa visa. Basta, long story short, hindi ka nakasama sa visa. Anyway. Anong... First Japan. Ikaw na lang. Ikaw muna. Hindi ako makaisip eh. Kayo, sige. Sige, Ako? Ikaw, sige, ikaw. Ano bang question? Ano yung pinaka-surprising na experience mo sa Japan? Na hindi mo naman, alam mong may experience mo pero parang first time mo may experience sa Japan? Same nung kay Da. Akala ko siya, sobrang modern. Sobrang modern, Sobrang puro lights, puro city. Puro glamour, ganyan. Tapos, Di mo nakita yung, meron palang grit. May pala, Yeah, may madumi rin pala. Hindi, at saka ang hinahanap ko yung mga kanal. Yun yung hinahanap ko. Kanal. Anong klaseng kanal? Yung parang, akala ko yung mga kanal na parang nasa sa mga rural areas. So, kanal yung mga nakita ko yun sa Osaka. Yung mga may koi na kanal. Yeah. Tapos, yun nga, malinis. Lahat malinis, Oo. Sa akin, Di pa ko ay, sorry, sige. Meron pang isa. Sorry, ano pa? Ang expected ko, parang hindi ko expected na Na-amaze ako yung tinatapon yung toilet paper sa toilet bowl. Ay, oo. Oo, tama, no? Pwede pala yun. Ang tawag din, yung sa hotel natin, napupuno yung basura. Tapos sinabihan pwedeng itapon pala dun sa toilet bowl. Kasi biodegradable. Oo, hindi ko alam. So, lahat, pati chichirya. Saka mga meat, no? Yung mga hindi mo na nakain. Hindi, pero stricto sila. May sign talaga nakalagay. Please do not throw any other tissue paper other tsaka than yung isa pa, yung nagre-recycle sila sa Osaka. Sobrang extreme yung recycled nila. Sa lahat, mami. Sa lahat ng yung sa Japan. Sa Tokyo rin. Pero yung sa hotel kasi namin, talagang may basurahan na segregate. Yung segregated talaga. Di ba? Nakasegregate, Ganun naman dapat eh. Ako, ang yung nabigla talaga ako. Hindi pa siya tapos. Ay, hindi ko pa tapos. At saka yung nagka-cash. Puro cash, oo nga, tama. Anong puro cash? Puro cash. Nag-enjoy ako magbayad ng cash. Talaga ba? Yeah. Kayo yun. Di ba? Ano mo ginagamit niyo? Daming cash. Then, ba kayo? nagka-cash din yun. Nagka-cash Pero din. hindi. Kasi puro mostly crypto. kami cash eh. Crypto. Cash kami. Crypto. Puro kami cash. Choice mo naman eh. Pwede ka naman mag-card. Tapos ang dami kong barya. Tapos pag nagbabayad ako sa Family Mart or sa 7-Eleven, very good point, ginaganon ko na lang tama, sa kanila. very good point, Sila yung kumukuha. At saka yung ilalagay mo dun sa sa parang yung machine. Sa machine. Sila yung Gusto favorite ko yun. Sa sort. Oo nga. Galing. Ginaganon ko, sinuhulog ko lahat. Yung ulo ko, pati candy. Ikaw yung mga dapat di mo. Nalagyan ko ng gamot. Tapos nagiging pera siya. Ang pinaka nagulat ako kasi yung experience namin sa pagdating namin sa Haneda is in Tokyo, di ba? Yeah. Sa Haneda, my God, yung unang hangin, hindi ko in-expect kasi akala ko prepared ako sa lamig. Hindi ako prepared sa lamig. kahit anong hindi talaga ako na-prepare sa lamig. Sa Japan, nakadalawang thermal clothing ako sa loob.
And then 3 layer ng sa labas pang mga shirt, tapos Long sleeve isang jacket. long sleeve tapos isang main jacket. So, hindi ko talaga in-explain na gano'n ka. Pero pagpasok mo sa loob, mainit. Ay, Yun yung yes, hassle. oo. Paano ka talaga? Kasi winter time tayo eh. Winter, parang late December. Anong ilang degrees nga yung mga days ng mga yun? Nung nasa Osaka kami, mga nag-2, nag-3, Paggabi. Pero yung... hapon. Hapon ba? Ano yung feels like? Talaga? Pag Ang tanghal, lamig, lalo na pag may hangin. yun Yeah. yung wind factor, mas Oo. nakalano pa eh. Pero yung pagtanghali, I think umabot ng mga not 10, gano'n. Mga Nag-start 8, ng ganyan. ganyan. 8 to 10, So, pwede so- pa siya. Pero wala siyang silbi yung yung araw, pare. Kasi kahit tanghali naka-scarf ako eh. Doon lang ako naka-experience ng scarf, experience ng scarf ah. Nax. Na Ano feeling? What a face! parang wala lang, parang Masarap. Actually, hindi ko siya binilhan ng ayaw niya mag-scarf, ayaw niya talaga. Bakit? Anong problema sa mga wala. nagsascarf? Anong problema? Feeling niya, kaya niya kasi. Oo. Feeling ko kasi kaya ko. Pero, secretly, binilhan ko siya. Secretly. Ang sweet Grabe. naman. Secretly. Kasi alam ko, you're wrong. Paano mo ni-reveal? You're wrong. Paano mo ni-reveal yung Oh, ito, secret? kasi nilalamig na siya, hindi niya na pala kaya. From the back ba? Ginanon mo? Parang sinasakal. Tinapon ko lang sa kanya. Tinapon mo. At saka nakakatawa kasi pwede kang bumili ng mga ng mga scarf, ng mga thermal clothing sa sa mga convenience store. Oo nga. 'Di ba? Nakakatawa. Yung medyas, tsaka Medyas, at saka yung yung tawag dito, yung yung pocket hand heater, warmer. hand warmer, Tsaka mga ganyan. foot warmer. Nakakatawa. Ang saya sa Japan. Alala ko my na God. yung sagot ko. Sige. Ano yung surprising sa akin. Kasi yung mga huling travel namin sa Japan, hindi ko napansin na wala pala masyadong basurahan around. Usually yung basurahan nasa mga like toilet or parang pagbalik mo ng hotel or parang nasa loob ng mga convenience store. Siguro kasi yung mga pinupuntahan namin before, like kunyari pupunta ko Osaka tapos sa may mga Dotonbori. Pag mga tourist spots, doon mo mahalata, ang daming trash cans. Pero pag sa ibang lugar, dapat may dala kang plastic or paper Yes, bag. Doon mo ganyan lalagay yung ginagawa basura mo. namin. Tapos, dala mo siya the whole time. Oo, hanggang totoo. sa makapunta ka ng convenience store or Saka pagbalik mo ng nakakaya hotel. no? Nakakaya magtapon ng basura somewhere. No? Nakakatawa nga meron akong yun nga, walang basurahan. So, may experience ako. Nakalimutan ko na walang basurahan everywhere. Tapos, bumili ako ng drink. Tapos, tinake out namin. So, habang naglalakad kami sa may Harajuku area, umiinom ako ng mocha shit ko. Tapos, pumasok kami sa store. So, yung mga, dahil nga, may drink ka. So, ito normal sa mga apparel stores sa Japan. May tray. May tray. Iwan mo dun yung drink mo. Or lalapit sila sa'yo para kunin yung drink or whatever. Tapos, Aalis na. na ako, ubos na kasi yung drink. Tapos, before pa pumasok sa store, naghahanap na ako ng basurahan. So anyway, pagpasok namin ng store, nilagay ko dun sa tray. Tapos nakiusap na ako dun sa sales lady na parang, may basurahan ba kayo dyan? Pwede bang itapon na to? Tapos talagang, no. Talaga? Sabi niya, hanap ko ng Family Mart. Parang gano'n. Dun, Meron dun. Somewhere there. Ganyan. Oo. Tapos ginawa ko, ang lamig nung gabi na yun. Sobra. Sabi ko, shit, babalik pa akong Family Mart. Siguro mga 600 meters pa yun. Out of the way, hindi naman kami dun pupunta. Magta-train kami. So ginawa ko, pumasok ako dun sa next store. Ay, tinignan ko yung next store. Nakita ko yung tray nila nasa labas ng nasa labas ng store. Tapos meron nung 3 cup. Tapos walang tao sa loob. Ginawa ko, nilagay ko doon, pumasok ako. Hindi ko na kinuha. Siya po yun. Paglabas. Yan. Sa Beams Plus. Sa Beams. Thanks, Beams Plus, for getting my trash. Oh my God. Harajuku. Kakaya ka. Actually, hassle siya pag hawak mo na siya lagi. Yeah. Lalo na pag drinks, Oo nga. hassle talaga siya. Oo. Kailangan kapag binili mo siya, ubusin mo, tapon mo Correct. siya. Yun yung yung mga weird na parang quirks sa lugar na yun. Na parang hindi mo basta-basta pwede Pwedeng i-take. gawin yun. Yeah. Pero actually, meron din good side yun. Kasi magiging mindful ka sa mga Totoo. basura na Which is, kailangan lahat ng mo ba Japan.
uminom. Or yung mga ganun ng... or parang kung dadalin mo siya na hassle siya, huwag ka na lang bumili. Actually, yun yung result kung bakit very minimum yung basura na nakikita mo sa streets sa Tokyo. I mean, hindi ko man sinasabi na walang basura. Kasi may mga nakikita ako nakaipit na mga cup ng pa rin, kape, ganyan. At saka papansinin mo yung mga tourist spots nga, meron siyang mga random, like, kung kunyari yung electric mga boxes doon, kung ano man. Ang daming drink. Kung kunyari may naglagay na isa, parang ikaw, naglagay na isa, dumadami na yan hanggang sa parang buong 2 araw na puno na yun ng basura. Alam mo na kung sino yung mga nag-iiwan doon. Ah, my God. Ikaw, anong Japanese food na natikman mo yung... yung talagang na-surprise ka, masarap. Cooking master boy Len. Hindi kasi ako makain ng kautang. Kautang, dila, lengua. Oo. Kumusta? Masarap. Masarap. Masarap daw. Anong klaseng luto? Barbecue. Yung barbecue. Yung parang yakiniku. Yakiniku. Sobrang tatlong isip ako, 2 isip ako, ayoko talaga. Pero masarap niya, no? Masarap siya nung ordinary like. Nagtang-tutang. Nagtang-tutang kayo ng kaw. Oh my God, ayoko isipin. Actually, nung nag-try kami ng tang, hindi ako masyado masaya kasi ang tigas nung tang na nakuha. Anong klaseng luto naman sa inyo? Yakiniku din. Usually naman kasi yakiniku yung kautang di ba? Delicacy. Pero meron nga ako nalamang trivia about it na parang after World War ata, I think, or before, merong strict sila na bawal kumain ng beef and pork. Ganun? Bakit dahil daw? Siguro dahil lahat shortage, ganun? Budget nila sa military. Okay. So, pwede mong kainin mga innards, mga yes. So, kasi hindi bago yung yakiniku. Ay, hindi luma yung yakiniku sa Japan. Medyo bago siya, like, mga lang, war era lang, Second World War era lang siya, apparently. So, yun pala yung niya, yung history niya. Kaya, very similar to, Filipino food. Di ba? Yung ating mga sisig at mga... Yes, yung mga tinatapon lang dati. Isaw-isaw. American influence na naging delicacy from Yeah. Sa akin, the best. Yung first experience ko makatikim ng Tsukemen ramen. Okay, explain. Hindi ako nakakain ng my Tsukemen. God. Habang kumakain siya, nagmumura siya. Talaga? Nagmumura. Ano lang siya, parang ang random lang niya. Kasi parang Ginza area o Shibuya area ba yun? Anong mura yung Okay na. Okay na, bagtet. Basta sa Shibuya area yun, parang lang siya. Parang maliit lang siya na random lang na area. Parang hole in the wall lang na area. Pasok namin, si Christian. Shoutout kay Christian, kapatid ni Ann. Bayaw. Pumunta kami doon. Pagpasok namin, Kuya Epi, try mo tong Tsukemen ramen. Yung Tsukemen ramen, meron siyang broth na thick broth. Sobrang thick siya na broth. Nakaseparate yung noodles. So yung noodles, isasawsaw mo dun siya sa broth. Tapos pagkatapos mo kainin yung noodles, maubos mo yung noodles, pwede kang humingi ng, meron silang refill? Parang pichel na na soup lang. So, pwede mo siyang i-buhos dun sa natira mong Tsukemen ramen na broth. Tapos pwede mo siyang higupin. My God, ang sarap. My God. Yung broth niya kasi parang combination siya ng fish and parang pork. So, na-imagine mo yung lasa niya, 'di ba? Sobrang umami nga, sobrang sarap. Yeah. Ay, my God. Ikaw, anong mo? Yung mga kapatid ko kasi medyo nabaliw sila dun sa yung nauuso sa TikTok. Yung Chujihan. Sujihan. Paano ko sabihin? Jihan. Ano yun? Sujihan. Restaurant siya na parang, pero kailangan mo pumila ng mga 2 hours para makapasok sa loob. Noong una, ako naman, hindi kasi ako aware masyado kung ano siya. Sumasama lang ako sa kanila. Ano siya? So ano siya? Wait, hinanap ko ngayon. Kala ko nga siya, Disney ride. Tagal? 2 hours. Ano siya? Kaisen doon. Tapos
laman niya is may rice, fluffy rice na may tuna, shellfish, salmon roe. Parang ganyan. Yung parang salmon roe. parang bowl, ganun. Oo, rice bowl siya na may leek, cucumber, uni, and more. And more. Ano Imagine niyo na lang yung more, no? Basta siya, parang uso talaga siya Parang sa poke, TikTok. ganun. Tama ba? Parang similar. Similar. Parang siyang Pero hindi siya- chashudo. Chirashi. Chirashi pala. Chirashi. Oh. So parang mga raw na sushi na nakalagay sa rice. Tapos kakainin mo siya ng as is lang na ganun. Tapos pag halfway dun sa pagkain mo, lalagyan nila ng shout out to Osan, yung favorite mong Chashiji John? Ochazuke. Yun pala yun. Yung Ochazuke. parang green tea or parang tea siya na So, lalagyan mo rin ng green tea. Yung parang soup base siya eh. Tapos okay. lalagay mo dun sa kanin. Tapos ang sarap. Magiging siya, parang nung una kami, nung nasa 2-hour mark na kami ng pagpila, inisip ko, worth it ba talaga to? Kasi parang nilalamig na ako. Kasama si Da? Tapos, Kasama ko nun? Hindi. Dahil wala siya noon. Dahil may sakit si Manu, nagbabantay Oh ako. my God. Sa hotel lang ako. Tapos siya, malit lang na counter. Parang siguro 10 lang kayo. Tapos yung mga chef, sa harap nila pine-prepare yung pagkain. Tsaka yun lang, yung binibenta doon. Okay. So, parang So one dish lang talaga siya. Sarap. My God. mahal. Hindi Magkano, siya magkano mahal. nga? Parang Magkano? mga 3,600 din. So, 3,600 yan is like 20, 40, 60, mga 70 dirhams. Mga ganyan, 70 dirhams. For parang pero yun na yung 800 pesos. Pero, Oh. pero Medyo yun na pricey. yung medyo premium dun sa malaki. Yun na yung pinakamahal nila dun. Merong mas smaller dish na yun lang. Tapos pwede ka rin mag-order ng extra na fatty tuna. Ay, grabe. Parang ganun na pwede. Mga 800 Otoro, pesos, otoro. no? Oh, yun, tawag. Sakto. Tapos ginawa ko dahil wala si Da. Tinake outan ko na lang siya. Nasarapan pwede ka na-take ba? out? Kahit na parang Hindi. Kasi kinain ko siya kinabukasan almusal. ayun. Malamig. Hindi siya malamig pero malansa siya for breakfast. Oh, yeah. Kasi Kasi raw siya eh. Kasi Raw. kinukulit ko siya nun kainin niya. Pero nung time na yun, parang naglalakad kami. There's no place to eat it. Parang, hassle siya talaga. Pero syempre gusto ko rin matikman. So, okay, hindi, pero masarap siya. Masarap siya. Imagine ko lang masarap. Ikaw da, ano yung recent trip natin sa Japan? Yung pinaka, na-surprise ako, siguro. Wala. Honestly, wala. Pero, wala nang... Sa Syria. Hindi ko naman first time din sa Syria. Pero, yung binabalik-balikan ko, always hits the spot. Yung aking, Katsud. parang katsudon sa family mart. Ay, oo, no? Wala siya in-order na iba, yun lang. Yun lang. Ulit-ulit. Ayoko na Katsudon. mag-onigiri, ayoko na ng ibang food. Basta yun lang. Kasi, yung hindi siya katsudon eh. Katsudon is chicken eh. Pero yung pork, Hindi, katsudon is katsudon pork. ba? Katsudon is Oyako pork. doon is Yeah. chicken. Ayun, so katsudon na yung nakaseparate sa ibabaw Yes. na parang platito, tapos may rice sa ilalim. Pag iniinit mo, tapos i-drop mo yung ulam sa ibabaw, always. Sarap. My Umaga, God. Oo. tanghali. Kakainin ko yun pag hindi kami lalabas. Tapos, ng lunch hindi or- ko yun in-order kasi yun yung order niya. Tapos nung na-try ko, ang sarap pala nito, no? Hindi ko rin alam. Yung every time na pupunta ako ng Japan, make sure ko na kakain ako ng worth nun bago ako bumalik. So, pang 2 taon yung 2 taon. 3 taon yung kinain kong katsu dun sa lahat ng 7-Eleven. Ano kinakain mo? Breakfast. Yun. Yun, Parang ganun, parang at saka yung breakfast or egg brunch. sandwich. Egg sandwich combo as usual. Yan. Yan, every time, babalikan ko yun. Sarap, no? Mm-mm. Ako, may Favorite mo din yung raw egg. raw egg. Ayo, ako gusto ko din. Raw egg, what do Ito you yung mean? raw egg nilalagay dun sa... Oh, yes, sa ever trusted na na Sukiya and Yoshinoya. Nakita ko lang din yun sa Sobrang mura doon sa Yoshinoya. terrace house. Nakalungkot nga ako na hindi kami nakapag-Yoshinoya. Pero nakapag Sukiya din tayo. Titanic Sukiya. Nagsukiya tayo dun sa sa malapit sa airport. Sukiya yun eh.
Hindi ano Si yun? Kuya yun. Ay, sige. yes. Sa airport. Magkakasama tayo. Tsaka Matsuya. Matsuya, nag-Matsuya tayo. Sa Oy Race Course. Malapit So yun yung mga Yoshinoya Matsuya, yun yung mga... Tokyo sa Pilipinas. Parang gano'n. mga Jollibee, ganyan. Jollibee, ganyan. Fast food talaga, no? Kasi fast food. ano siya, instant. Sa mga hindi pa nakapag-Japan, yung ano lang siya, yung order ka sa digital screen. Yes. Dati nga hindi ganun. Oo, But digital screen lang. Tapos hintayin mo lang na i-serve sa'yo. Tapos mabilisan. Kasi kailangan makikita mo. naalis ka na din pagkakain. Yeah, hindi ka mabilisan nga. Kasi ano lang siya yung sa counter, nasa bar lang kayo kumakain, di ba? Parang wala talagang space para mag-lounge or di ka makasandal, di ka makatambay. Wala kang makikita nag-work from work from Work from home doon. Remote pala. Yung mga ganun. Nakakatawa din sa yung mga experience ko sa Yoshinoya namin. Pag papasok kami, 'di ba? Kasi ang Yoshinoya actually, 'di ba, parang 2 tapos 4 seatings lang. Kami 5 kami. So kailangan namin ako mag-explain pa ako. Go. Gumagano ako, go. Tapos sabi ko, parang... You go. No. Sumimasen. Go. Ganun. Ganun lang ako yung sobrang basic na na Japanese. Tapos may experience kami na kumain kami na magkakahiwalay kami. So 2 tapos si Totep nasa sa tabi ng sa chef. bar. Nasa nasa ibang upuan siya. Hindi si Yayan. Ako yung nasa hiwalay. Oo, kasi nga Ako nasa bar. merong bawal, hindi naman, parang hindi pwedeng itabi-tabi yung upuan. So, nakakatawa lang At din. least nakapag-bar ka. Sorry. Pero yung imaginein mo na lang kami, 20 kami. Oo. So hindi kami... Puno niyo yung isang Hindi rin kami sabay-sabay kasi pag nagintayan kayo, wala kayong mapupuntahan. Oo. Gabi na kayo makakaalis. Kasi with So kids parang ilan lang yung parang once nga lang tayo kumain ng kasama Altogether. lahat. At saka yung sa Fuji. Oo, Dahil sa parang house. nakakuha sila ng... Airbnb. Hindi yung dun sa parang traditional Japanese na restaurant. Yung nakaupo, medyo magkakasama rin tayo. Yeah. Kasi Pero meron nakahiwalay tayong lang si na mom. tour guide. May tour guide tayo. Nakatawag sila sa parang restaurant na may space. Nice. Tapos ang galing pala, yung mga tour guide, usually, pag kanya na nagsasuggest sila, libre sila supposedly sa restaurant. Pero nung time na yon siguro masyadong madami ng mga tour guide. Parang discounted lang yung nila. Okay. Yun pala yun. No, pero sa mga iba, free sila, pati yung pag-akyat dun sa, kunyari sa Mount Fuji, meron yung ropeway, yung parang cable car, gondola, yung tawag nila. Libre sila doon makaakyat. Okay. Kasi parang kilala na sila ng mga staff, tapos sila yung nagdadala ng mga turista. So parang more of rin yun, parang revenue for the yung tourism ng city. Kaya ayun, mga things na malalaman mo pa. Yun, yung mga, totoo nga. Pag madami kayo sa Japan, mahirap dahil nga maliliit yung mga restaurant. Yeah. Kailangan imagine nga namin, madami na kami 5, tapos lagi namin naisip, paano pa kayo? Oo, parang nagiging kasi kung magpapareserve ka ng mga restaurants, meron naman may private room or parang masyado rin expensive. Kasi parang minsan kailangan mo mag-down or parang yung iba, hindi rin talaga nila accept pagiging 2 separate groups. Or pag late ka rin nag-book, wala ka na makukuha. Medyo Kasi complex most ng mga may mga rooms, ganyan, mga nasa Shibuya lang or Yeah, ayun. So, kung gusto nyo, kaya naman, kailangan lang i-plano or parang Pero kayo, nakalabas ba kayo ng kayong dalawa lang ni Bianca? Hindi din. Ng gabi? Hindi. Hindi na. Hindi din. Kasi ang dami nagkakasakit. Masyado kayo sobrang nagkasakit. lamig. Saka may virus at that time. I believe. Nagkaroon ng influenza, breakout, ganun. Pero dahil nga madami kami, may mga times na kahit hindi kami lang ni Bianca lumabas, nakakainom kami Sa ng mga gabi. ng mga siblings niya at saka yung mga husbands, yung mga in-laws. So, yun, medyo masaya yun kasi rock and roll naman lahat. Parang
kung ano yung... Nothing fancy. Parang yung mga nasa tabi kahit lang saan na lang. izakaya, ganyan. Yeah, hindi na kami nag-hunt ng mga whiskey bar or whatever. Yun pa yung plano nung una kung gusto gawin, ganyan. Yeah. Kung saan lang yung walkable na mapuntahan. Yun lang, malapit. Sa amin, sa Osaka, nung first time na, kami, ang mga first few days namin sa Osaka, kami, nag-izakaya, parang pa last days na natin sa sa Osaka. Pero lumalabas tayo, naglo-laundry tayo or Yes. nagpa-family. Tapos nag-izakaya tayo, 'di ba? Nakakatawa ng Impulse. izakaya na kasi Kayong dalawa sobrang lang. gulo nung izakaya. Tapos parang 1 hour before closing, dumating kami. So, parang Ang ingay. sobrang daming Lasing na yung tao. mga Saya. tao. Tsaka pwede pa lang bata. Ang saya, nakakatawa. talaga? Ang dami, may Family kids. na doon. Yung time na yun. Pero depende. Depende Hindi kasi lahat. yan Oo. Sa Osaka medyo sila lenient sila sa ganun. Or dahil sa depende rin sa restaurant. spot. Sa izakaya. I'm sure hindi lahat. Kasi Nakakatawa. nga, nagiging rowdy din yung... Oo. Yung mga lasing. Ay, ang saya na, no? Kasi pag, di ba, pag nasa lugar ka na, iba yung language. Tapos, ang gulo-gulo nila. Parang hindi nakakainis eh. Parang kasi may bubble kayo. Kasi hindi ka nila naiintindihan. Hindi mo Totoo. sila naiintindihan. Diba? Totoo. Parang, although meron kaming pinuntahan na izakaya na sobrang rowdy talaga nung katabi namin na table, na parang mga 7-8 sila. Kasi mga bata, siguro mga young adults na galing work. Sobrang ingay talaga na nakakaano na. Saan yun? Wala ba ako na? Wala ka nun. So, kami lang nila, Noel. Magulo. Magulo. Sobrang gulo. Tapos parang natatamaan na ako kasi nandun kami nakaupo ako dun sa daanan. Sikip. So, as usual. Ayun. Pero masaya. Siyempre, ibang-iba yung vibe, di ba? Iba sa nakasanayan nating pub dito. Sa Medyo Yung mga brunch dito, medyo Totoo. iba rin yung... Tsaka ang sarap nung pulutan. Yung mga yung mga maliliit lang na serving, no? Pero solid na. Parang 300 yen lang. My God. Kami ng grill fish, di ba? Mga grilled fish, surprisingly masarap siya, no? Medyo, di naman salty, pero masarap siya actually. Masarap siya. Masarap. At saka parang recently ko lang napansin na yung mga inuman, yung mga yakiniku, sobrang uso pala yung innards nga yung kinakain nila. Lahat ng chicken butt, chicken leg, chicken Tsaka ang tawag chicken doon? intestine, isaw, lahat. Sa ilong? Ano yun? Kulangot? Hindi. Sundot ko langot. Yung buto. Bridge ng ilong? Hindi yung butong malambot. Ano nga yun? Cartilage. Meron din silang ganon. Nose cartilage. Hindi naman chicken. Chicken cartilage? Nakita ko yun eh. Talaga? Nose Yan, cartilage. May ulam pa lang. Walang Manok. ilong naman. Naisip ko lang sa ilong. Chicken cartilage. Tenga ng manok. Tenga ng manok. Oh my God. Ganit lang. Tsaka chicken skin. Di ba meron din sila? Chicken skin. Yes. Intestine. Sarap. My God. Pero yung never ko trinay na parang takot ako itry. Yung Balot. horse. May kinakain nila yung horse. Horse meat. Talaga? Saan ka nakakita? Sa Tokyo? Sa mga yakiniku. Meron Ba? Hindi ko na napansin. Horse. Baka mga kabayo na kinakain natin, mami. Hindi mo kambit Horse, naman. Mga beef. Okay. Pero sa ibang naman, okay lang. Parang usa, ganun ba siya? Siguro, mga talo. Mga talo dun sa Sa race. dun sa race course. Dun sa Matigas yun. Sarap. Anyway. Ang saya. Sa Osaka, ang good vibes rin kasi yung mga interaction ko sa mga sa mga tao doon. Mga elders. Ay my God, sobrang babait. Sobrang polite nila. Ayun yung masasabi ko, sobrang polite nila, sobrang helpful nila compared sa sa Tokyo. Totoo yun. Medyo friendly ang mga Osaka people sa Japan, no? Mas mura kasi rent sa Osaka kaya Hindi sila pressured din. mahal daw sa Tokyo. Kaya parang, hindi ko natutulungan to, Diyos ko. Pero, totoo yun. Pag nagtanong ka Tsaka talaga sa nakasmile Osaka. sila. Nakasmell sila. Papansin mo rin yung yung demeanor ng mga staff din. Yung parang minsan yung smile nila, parang naiinis. Pilit. Yung gawin. Lalo na pag pag nagpunta ka nung nagpunta tayo ng Shibuya, late night. Oo, ang dami ng tao. Medyo intense yung mga doon, yung mga staff doon. Talagang pag Sungit halimbawa, Papasok masungit. ka. Pumasok kami, close na yung ganun bar. talaga Naghanap kami ng bar. Talagang pagpasok pa lang, lakas talaga eh. Rowdy rin kasi yung mga tao dun kung na-imagine mo yung mga typical tourist
Yeah. Yung mga parang magugulo, pupunta magiinuman. Hindi, ganyan. yung mga kids, kasi pang mga young people lang Shibuya. Sobrang totoo. rowdy nila. Diba? Tapos may nakita pa nga kami na, parang nakatayo lang siya dun. Tapos meron siyang mga baseball bat na plastic. Yeah. Meron siyang gloves. May sign siya in English and Japanese na parang, Kung gusto 500 yen, smack me. Talaga? Smack me pala. Akala ko may bola na nakapatong. Your choice. Kung gusto mo ng plastic baseball bat or punching. Ang hirap kumita ng pera. May, Correct. Sabi sa'yo, mahal rent eh. Meron na ako na, meron rin ako na 500. sa ano. Yan, magkano lang? Siyempre, hindi naman As 10 times, so mahal na. 10 times. 10 times may gagano. once. Diba? 500 once. Hindi kung 10 times yung Kung 10 gagawin. times, o de 5,000 Naka, na yun. 5,000 Mali- yan mali. na agad. Tama ba yung math ko? Katawa yung Grabe presyo yung niya ano. yun eh. May nakita rin akong ganyan sa Dotonbori. Yung sa ganun. Ang pangalan? Glicoman. Sa Glico, kay Glico. Yung dun sa bridge na yun namin, may tao dun na yung nakastatwa. Ay, nandun pa rin talaga siya. Ganda pa rin siya. Nakaganon May lang siya. trivia nga yung Glico man na yun. Pinipino yun. Oo daw. Si Glico man. Lahat naman. Hindi Lahat totoo naman yun. Pilipino. Sino yung statwa? Or Lahat yung- naman half yung- Pilipino. Nakaganon. Nakaganon. Paano ulit? Ganun Ganun lang, nakabend. Ganon. Galing talaga. Saya. Grabe dun sa Osaka, ang tawag dun, siguro ilang punta tayo dun sa Glicoman na yun. Sa Dotonbori, Kasi parang galing tayo somewhere, tapos dun tayo nag-end up. nag-e-end up, Pag naglalakad tayo. Nakakatawa doon kasi sobrang busy doon. Kasi may ang nakakatawa sa sa Japan, 'di ba? Parang every time na pumunta kang parang umilalim ka lang. Parang ibang lugar na yung ibang lugar na talaga yung may kasi parang may commercial area sa 'di ba, sa Dotonbori, dun sa sa area na 'yun. Nakakatawa no. Tsaka nakakatawa yung hanapin mo talaga yung mga kabayan. Parang picture ka. Ang dami natin Ay, oo. mabait nila. May mga random. Alam mo yung mga di ba, ang daming tao sa Dotonbori. Sobrang dami kasi magpapasko di ba? Parang ganun sa mga naghahapon. Tapos bigla may rinig na may nagtatagalog. Uy, ang tagal nyo naman. Picture sila. So, pipicturean mo. Parang mag-ano ka, picturean namin kayo para sila din. Picturean rin kami. Kung maririnig mo yung mga Wait lang, may dadaan pa eh. Wait lang, may dadaan pa. Ay, na, wala nang tao. Tsaka magaling yung mga Pilipino sumingit sa mga picture. Hindi naman sisingit, pero wala naman tao, pero magaling silang mabilis magpupwesto. Tapos may namit pa tayo sa Fushimi, Inari. Sa Kyoto. Oo. May mga Filipino doon, Filipino family na older couple na taga-US. Taga-US sila, US based sila. Tapos yung binata nilang anak is nag-i-English na medyo American accent na. Nagpa-picture sa inyo or Sabi ko gusto niyo yung picture ako kayo? Do you want parang Kasi your own gusto namin picture? pa-picture nila. Kasi ayun 2,000 yan lang. Sobrang kasi dumating kami sa Fushimi Inari gabi na. Medyo ang problema kasi sa Kyoto, malayo-layo yung lugar. Nalala ko naman nag-Fushimi. Yung Fushimi Inari sa mga hindi pa nakapag-Japan, yung parang Red orange. Gates. Red Orange Torii red. Gates. Torii Gates, yes. Yung mga parang ganun-ganun. Yung madami, yung nakikita nyo sa mga profile pic picture. ng mga friends nyo na Nag-Japan. nag-Kyoto, nag-Japan. Yung may mga bamboo forest, Tapos ganyan. pagpunta natin ng Family Mart, andun sila ulit. Oo, totoo. talaga. Tapos nagtanong sila nung mga, ano bang pwedeng pasalubong sa mga apo ko? Yung mga, Ay, cute naman. Sobrang friendly nila. Sabi nyo, hindi po kami taga dito. Na-enjoy ko yun, yung Kyoto. Sobrang na-enjoy ko yung Kyoto. Iba din ang Kyoto. Oo, Ibang yun Kyoto. yung old Ibang city Kyoto. talaga. Yeah. Sobrang, ayun talagang, maramdaman talagang iba yung hangin sa Kyoto. Kasi sobrang fresh ng hangin. Kasi may mochi, di ba? Marabi mochi. yung forest, sobrang, yung hangin talaga, yung Mapuno. Saka wala masyadong lamig. buildings. Kaya mas malamig sa Kyoto, I suppose. Yes, Kasi walang, di ba wala masyadong high-rise? Yes, oo. Yun. Tapos yung first time kong natikman yung Mitarashi, yung
dango. Mitarashi. Yung dango, yung rice with soy Sarap sauce. na. Oo nga. Soy-based, ano? Yung mukhang takoyaki na. Oo, soy-based na matamis and maalat. Oh my God, sarap. Pero meron pala dun sa mga Family Mart. Meron yun. Sa mga daily Yamasaki. Pero iba yung Kyoto. Tsaka mainit siya. Yung Kyoto. Bago Speaking of Kyoto, ano yung pinaka-memorable na place na napuntahan mo sa Japan? Ako? Oo, ikaw. Ay, sorry. Dami kayo napuntahan eh. No? Oo. Ano tayo nun? Nilagari talaga. Sanara ba? Yung mga deer? Hindi. Ayaw mo ng deer? Hindi naman. Kaya lang... Okay lang yung deer. kasi doon ka yung first time mo nakakain nung kamote na... di ba? Yun yung favorite ko yung kamote sa Japan. Yung tamis. Hindi naman siya masyadong special, pero matamis talaga kasi siya. Hindi, special talaga siya. Special siya Oo nga, kasi special matamis. nga Iba yung lasa Iba. ng kamote Hindi ako dito. mahilig sa kamote, pero gusto That's ko yung true. kamote na yun. Tsaka yung kasing environment yung ambience ng lugar habang kinakain mo yung kamote. Uusok Nabol kasi ako ng mga tumakbo talaga ako. Kasi yung kamote ko yung gusto nila. Mahilig siya sa blonde. Naka-blonde ka kasi. Blonde ka pa nun. Ay, God. Nakakatawa. Ingat sa mga blonde. Kakulay daw nung buhok mo yung friend Ikaw da, nila. anong pinaka-favorite, favorite place mo sa recent Sa Japan mo? Siguro yung last year namin actually 2 years ago yung first time kasi namin mag-Kyoto noon. Parang nung pumunta kami dun may free day kami para mag-ikot. Tapos nagpunta kami dun sa Riverside. Yung Ay, oo, ang cute. Nakakatuwa yun. So nag-cafe kami. Sa Kyoto. Nag-cafe kami sa side lang. Anong river yun? Anong pangalan ng river na yun? Nakalimutan ko. Kawa something. Oo. Kawa is river. Pero nakalimutan ko na. But then again, so nag-cafe kami tapos may view ng river. Pero mas masaya nung tapos na kami magkape, naglakad kami dun sa river. Parang Marikina River Bank siya. Parang tas nakaupo lang yung mga tao dun kumakain ng riverbanks merienda. lang. Oo. Tas ang linis-linis tapos presko na kasi nun parang pa-autumn na. So, yun. Autumn na talaga. Lang yun, parang a few hours lang kami nakatambay dun, tumatakbo yung mga kids. Tapos nagkukwentuhan nice. na kami, nagpipicturan kami. Yun, very charming kasi apart from the busy Tokyo, busy Dotonbori ng Osaka, saka yung mga shopping na pinupuntahan namin. Yun. Parang medyo, simple lang siya pero yung parang may appeal, ganyan. Yeah, saka dun parang na-realize namin dahil nga parang walkable yung Kyoto. Yes, sobrang walkable niya na sobrang Saya. sarap maglakad. Hindi hectic yung mga kalsada. Ayun. Kasi umuwi tayo nun, nilakad lang namin yung Mga hotel. 20-minute walk. Yeah, 20-30 minute parang along the river. Parang ganun. Ang ganda. Parang parang ako nasa anime. Oo, no? Yung Grabe. mga, parang slice of life scenes. Umaagos yung river, may nakababad yung paa ng mga Makoto Shinkai na anime. Di ba si Sedi, mga ganun? Kasi sa Europe yung lumaki. Ano ba naman yan? Ayusin mo nga yung anime mo. Halatang na anime yung katabi natin. Studio Ghibli pala. Sabi mo si Sarah hindi. Si Tom Sawyer, hindi sa Japan Europe. lumaki Si yung Sian nagsabi noon, excuse me. Si Nelo sa kasi patrash sa yun. Mama Sarah. Ikaw, Bianca, ano yung pinaka Ano yung... Osaka Castle. Yee! Osaka Castle. Ay, alam ko yan. Kadiri. Alam ko yan. Bakit sa kakas? Wala lang. Ay, kwento nyo na kasi. Salamat ano ba sa yan? pakikinig. Kwento nyo na kasi. Doon may kilala akong nag-propose doon. Ay. Bait nun. Joke Doon lang. ako nag-propose sa Osaka Castle. Uy, wow. Binasara mo yung kaso. Oo naman. Ay. Oo, grabe. Magkano renta doon? Mura lang. Saka nagpa-cater ako sa Jollibee. Para makabalance. Doon lang sa Doon lang sa gardens. So, ayun. Wala lang. Ano ba meron sa Osaka Castle sa loob? Kasi hindi kami nakarating. nakapag-uka sa May Osaka emperor We're Castle. not missing anything. Lumalabas Nakita lang namin siya sa labas. Di ba lumalabas yung emperor doon pag Saan? Taga-Tokyo yun. Sorry. Sa Osaka Castle. Ano ba yan? iba, Sorry, mali iba pala. yung geography ni Nahalo-halo ko na yung kwento ni Bianca. Darcy na. Oh my God. Hindi, yung Kasi Osaka kwento niya. Castle, which is parang I think katulad ng mga old castles sa Japan, na siya, museum na siya. May shake doon dati. Yeah. May shake.
Samurai. Milkshake. Umakyat kami nun eh. Sa loob ng Osaka Castle. Ano Okay. lang, museum siya. Tapos magulat ka kasi 'di ba parang ang liit niya sa loob. Surprisingly, ganun. 2-bedroom lang siya. Miss me nagbe-bed space. Oh my God. Dahil maliit lang siya kasi ina-expect mo parang castle, 'di ba? Parang Kasi laki, may iba-ibang ganyan. parts ata yun, yung castle. I'm mismo. sure Parang yung meron tower pang- mismo maliit Oo. lang siya. Ah, Pero iniisip ko nun kasi parang 'di ba, kung may mga castle ngayon yung mga monarchs. yeah. I'm sure malalaki na. Oo. Pero noon siguro dahil ng mga ano na yun eh, 'di ba? Ilang taon na yung mga castle na yun. Parang maliit lang yung spaces talaga. Maliit lang yung gagalawan mo, ganyan. Nanggulat din kami noon eh, sikip-sikip ganyan. Tapos yun, pero yun nga. Wala namang anything crazy about it. Pinunta natin na na temple. Ako ngayon, paborito ko yan. Yung may malaking Buddha sa loob. Sa what's that, what's that? Basta, yun. Sa Osaka. Sa Osaka. Sa Kyoto. Kyoto yun, di ba? Sa Kyoto. Yes. Unexpected yung Buddha dun pagpasok Exactly. ko. Grabe. Ang laki. Ang laki niya. Medyo overwhelming yung Siguro mga 4 sila nandun. Talaga. Nakakatuwa yung yung area na yun. Ilang beses pala nasunog yun, yung temple na yun. Ilang beses siya nasunog. Parang Nakakatuwa 4,000 years. dun pagpapasok ka sa mga temple, yung maghugas ka ng kamay. Kasi ang lamig ng tubig. Oo, totoo. Masaya. Tsaka yung mga kids, gusto nila yung ginagawa na yun. Tiyatanggal nila yung gloves nila. Oh my gosh. Speaking of yung magugas ng kamay, Oo. ang lamig ng tubig sa CR, di ba? Parang pag magugas kami ng kamay, kami nila Joseph, ganyan. Parang takot na takot ka. Tapos pag nakachamba kami, sa may Gotemba time first, nakachamba kami mainit. Putangin na. Putangin na, natakot ako. Mainit pala. Sarap, first time. Sobrang lamig kasi sa labas. Grabe. Ayun. Ako, paborito kong At saka area. walang hand towel. Ay, oo nga. Yes, ganun ka lang, no? Hindi, tsaka may naman sila eh. May ganun. Ano yung ganun? Paki-explain. Yung hand dryer. Ano yung ganun? Hand dryer. Dyson yun eh. Yeah. Nice. Yun yung uso dun. Pero, tapos napansin ko universal yung mga lalaki hindi nagugas ang kamay. Yung iba. Yung iba. Yeah. In-observe ko eh. Diretso lang. Hindi kasi malinis naman yung namin eh. Ang alin? Yung CR. Sausage. Yung joke ni parang, yung mga lalaki, nagugas pag may ibang tao. Pag ako, sinasabi na nga ni di ba? Bro, okay lang, huwag na maghugas. Okay lang. Huwag ka na okay lang, go. Buti pala natin may alcohol si Joke lang Spray yun. yung kamay mo. Joke ni Andrew Schultz yun. Kunyari ka pa, pinasa mo sa'yo. Pero may mga ganun kasi di ba, dahil walang towel, marinig mo pag may nagtutuyo, may mga lumalabas ng hindi tumutunog yun. So, surprisingly sa CR pare, pwede mo palang gamitin yung yung pang disabled na CR. Oo, pwede naman talaga. Sa Japan. Kasi dito hindi pwede. Ako dun ako eh. Private, yun. Pwede pala yun. May Zoom meeting ako dun. Pwede pala siya. So parang Pwede palang Pwede palang gumamit. Pero sa babae, medyo sila sa ganyan. Yung mga, pag sa yung mga restroom ng babae, dun di ko nagigets kung paano naging sobrang haba yung pila. Kasi mas mahaba pa sa pila sa Dubai Mall. Exactly. Bakit nga? Hindi ko alam, parang Hindi pa ka dahil baka konti lang yung cubicles versus sa dami ng kasi kailangan yung tao mag-squat na pa, mag-CR. ganyan. Sa amin, tatanggal ka pa ng thermal. Like, kasi minsan pag may kasama kang bata, parang, di ba pwede kang mauna? Kasi kung lalabas na yung kasama mong bata, di ba parang papaunahin ka or parang magsusorry ka na lang, pwede Hindi sila ka mauna. ganun Hindi, pwede mo gawin yun. Pwede. Kasi obvious naman kung nakikita mo yung bata na parang Nag-ano na. Nag-tiktok Hindi, na. tsaka, pwede, Kinikilig na. yung mga, wala pumapasok sa pang POD Handicap? na handicap. Okay, POD. Sa babae, hindi common yun na talaga? gagamit. As in, nakapila lahat tapos walang gumagamit. Yung gagamit lang nun, kunyari may kasama kang Kids. kung may kasama kang kid or kunyari baby, minsan ka nga pangakong bata,
parang medyo mahihiya ka. Kasi kung medyo malaki na yung bata, kaya naman niyang pumila. Mga 30 na yung bata. Pero hindi, usually meron din sila yung parang maliit na cubicle pang paglalaking kid na may, parang may Yun, urinal for bago yun. For me. Sobrang accessible ng mga toilet sa sa Japan. Sobra. Ang daming toilet sa Japan. Kaya kahit maglaad-laad ka, okay lang. At tsaka nakakamiss yung mainit yung Toilet seat. Toilet seat, oo, totoo. Oo. Yan, ginawa ko rin yan yung bumisita ko ng maraming toilet sa sa Japan. Yung, toilet hopping. nag-toilet hopping ako kasi parang may pinanood akong pelikula na Perfect Days. Talagang dinayo pa namin yung isang toilet na na parang yung ang tawag dito? May electric current, nag-transparent siya, tapos nagiging opaque siya pag nagsasarado yung So yun, pinuntahan namin yun. Nakakatuwa. Tatlong trend. Saya. Trend tayo. Medyo parang sa community park lang siya. Tapos nakakatuwa ka dun, kasi yung mga tao dun, mga adults na actually, naglalaro sila ng parang game, parang traditional game, di ba, Mami? Parang shato. Parang shato. Ano yung shato? Yung parang Yung kahoy. dalawang kawayan. Kahoy. Dalawang kahoy na maikli at mahaba. Tapos ganun siya. May tunog, sorry. Tak shato? Nakakatuwa. Ganun. Ang saya. Tsaka hindi, tsaka napansin natin dun sa toilet na yun, may mga pila, may pumipila. Oh, yes. Para Dahil sa magpa-picture pelikula. lang. Dahil dun sa Oo. pelikula, Mga actually. foreigner pa yung, Totoo. actually foreigner naman tayo. Nakakatawa. Tapos ako naman, yung pinaka-paborito kong place sa Japan, na kailangan talagang, marirecommend ko, napuntahan nila yung Sensoji. Yeah. Sensoji Temple. Ay talaga yung pinaka-memorable na na lugar na, kasi di sa Asakusa, di ba? Sa Asakusa area. It's like parang busy area rin siya na maraming mga may market, merong mga bilihan ng mga souvenirs, ganyan. Tapos yung malaking temple na pula, tas tourist spot talaga siya. Ayun, nakakatuwa. Big red lantern. Yeah, tapos sakto kasi merong New Year tayo, nandun tayo, 'di ba? So merong parang festival, traditional festival niya na parang street Daming kamote. post namin yung mga pictures na ginawa namin sa Japan, dun sa Yun nga, dun sa New Year sa Japan, although big holiday siya, hindi katulad ng nakasanayan natin, may fireworks, tahimik, lahat nasa temple. So pag nasa Tokyo ka, puntahan Sensoji. Yes, Sensoji Temple. Tapos yun nga, may mga, di ba, may mga barbecue. May mga pa-games ba? Meron. Nakita ko may ginawa si Totep ng na games. Yung traditional na, yung nanguhuli ng yung paper something ginagano. Parang yung mga pang-pair yan. Pag ganun. Yun, big deal yun. Yun, memorable nga din kasi first Japan namin. Doon kami, New Sensoji Year. din. Sensoji din kami. At saka lucky daw pumunta ng temple. Temple, yes. To attract luck. Oo, no. Tapos nagano pa kayo, yung tawag doon, yung fortune. Fortune telling, fortune telling. Nakakatawa. Nice. Ginawa din natin yun before, pero sa iba. Yun. Hindi, dun din. Dun ba? Merong fireworks sa Yokohama. Yeah. Doon nag-spend yung brother ko ng Although hindi siya hindi parang lahat. din deep. lahat kaya tarang dadayuhin mo yung place na yun. Napag-gachapon ba kayo? Ay, favorite namin. Yes. Everywhere. So yung gachapon. Yan. Capsule toys. Capsule toys. Yung- Alam niyo yan ng mga Marami nanonood na ng rin, vlog. marami na rin ganun sa Pilipinas, diba? Talaga? Kahit sa mga First mga play gachapon ko nga area. Hong Kong eh. Talaga? First time ko naka-experience ng gachapon. Capsule toys. Yeah. Talagang iniipon ko yung 100 yen. Kasi, Para pang gachapon, ready for gachapon. Cool nga Tsaka parang sobrang daming choices everywhere, no? Parang basta may makita ka. Naka-theme pa siya, kunyari, nasa space na museum, ganun yung mga... Ganun yung toys. Or parang yung mga puro anime or mga Pokemon. Yeah. Naalala ko nung sa Hilig airport. tayo dyan sa Pokemon, no? Oo. Itong gachapon. Yan, gachapon, yung camera. Yung tawag dito, yung pauwi na tayo pabalik na tayo ng Qatar. May gachapon na nasira.
kinain yung pera namin. ni Oh my God. Mali yung ginawa ko kasi parang, okay, sige, nag-uubos na kami ng coins, diba? Yeah. So, yung 300 yen siya. So, unang 300 yen, di nag-work. Tapos ginawa ko, naglagay ulit akong 300. Di kinain ulit. Tapos, tinawag ko yung staff. So, Tapos, dalawa yung nakuha mo. Yun yung ending, binuksan niya. Pakinawa niya na lang. Una, inaayos niya pa eh. So, nakuha mo yung gusto mo. Hindi na kasi hindi mo rin makikita eh. Diba, hindi mo rin makikita kung ano, parang, saka parang nakakahiya naman na. Bingo. Medyo matanda na yung assist sa amin. So, sabi ko kay Manu, kumuha na ng dalawa. Kasi yung sa isa, wala ka sa time pantawag dun sa ano. Oo. Yeah, may parang, saka yung sign, parang Japanese. So, parang, or please call this number. Sure. Yeah. Ano yun, masaya. Marami kang madidiscover. Gotta catch him. Saka yung Starbucks reserve sa Nakamiguro, 'di ba, sa Japan, sa Tokyo. Anong special dun sa... Masarap siya. Kasi may iba-iba yung parang iba-iba yung menu niya sa every floor, no? Tama? May tea, may alak. Ilang floors yung Starbucks? 4. Tama ba? 6 floors ba? Ay, 4 lang ba? 4 lang. 4 lang. 4. Sorry, kasi doon ako sa ibang Nakakatawa doon. Meron din magandang Starbucks din natin napuntahan sa Kyoto. Yung parang siyang temple ba yun or something? Hindi ko alam. Hindi ako nag-hunt ng Starbucks. Hindi, pero parang popular siya doon. Ano rin siya, pag mag-search ka ng where to go to in Kyoto, isa siya sa mga lumalabas. At saka napapansin ko pa sa Japan, no? Yung mga signages nila. Kunyari, Family Mart, Starbucks, inaangkop nila dun sa sa aesthetic nung lugar para hindi mag-stand out masyado. Hindi, kunyari, parang makikita mo, di ba, kunyari, puro brown and white lang yung area. Tapos may magpapop na kulay green na Iba sa Mount Fuji, iba yung nilagyan nila talaga parang brown lang talaga. So, hindi siya distracting sa sa aesthetic ng lugar. Galing nga. Nakakatuwa. Imbis na ikaw yung mag-a-adjust dun sa branding nung sila. Baliktad, sila yung nag-a-adjust. Medyo considerate sila, no? So, yung pink na Lawson, nakita ko yun. Meron? Yung in-adapt, hindi naman natin in-adapt, but that's, parang dati kasi, parang medyo inayos yung Intramuros. Ginawa nila yun eh. Ganun? Diba yung mga, hindi ka pwedeng, may McDonald's dun, pero hindi pwedeng, ultra-modern. Galing. Diba? College masyado pa maalala. Pero yun yung right way gawin yung mga, especially tulad ng ganun. Intramuros, heritage, site. So, yeah, important yung mga ganun. Which is, very nice yung mga ganyan. Parang mindful sila sa mga urban planning. Tsaka yung mga Japanese people, big deal sa kanila yung pipila. Oo. Doon ko talaga na-experience talaga yung ganun. Yung pila talaga. May hiya ka no? Na sumingit Talagang pipila ka talaga eh. Pero yung mga ibang mga turista. Mga ibang turista. Medyo aggressive pero yung mga hindi sila, minsan napansin ko hindi nila ini-entertain. Pinapaikot nila. Hindi pinagbibigyan. Totoo naman eh. Ganun naman yung mga alam ng staff. Oo. Yeah. My God. Saya? Tapos na to? Yun na yun? Pwede pa naman part 2. Oo nga. Part 2 para May guest tayo, part 2. May guest tayo. Yun. Guest. Abangan nyo yung next episode nitong tong Japan experience namin dito lang sa Hello Ma'am Sir Show. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl. Mami Tito Epi. Sino ka? May echo. Maalingaw-ngaw.